Yan yung panawagan ko dun sa mga sundalo natin. Gusto ko, ang panawagan ko sa kanila is sa mga kasundaluhan or men in uniform, na tulungan nyo ang bayan natin na hulihin ang mga korap dito. Alam nyo ho, kung magkano, kunwari, katulad ng trilyon na flood control projects natin na yan. Pag hinuli nyo ho, yung perang yon hindi ako manghihinayang na mapunta sa inyo kasi deserve nyo kasi pinaglalaban yung bayan. Basta hulihin natin. Yung ganun ba? So ganun din dito sa mga empleyado na, how can you sleep? Okay, feeling nyo may pera kayo ngayon. Feeling nyo nakakakain kayo ng marangya or nabubuhay sila ng matiwasay, no? Pero sa katotohanan, hindi ka magtataka ka kapag yung isa sa pamilya mo may sakit na. Correct. Kulang yung pa. balik ng karma. Opo. Tapos kulang pa yung pera na yan, yung milyong kinita nyo, doon sa tatama sa inyong karma. Diba? Yung sinasabi ko palagi, even sa troll walang katapusang kamalasan at walang lunas na sakit. Yan, mga kababayan, ang magiging problema natin. Lalo na galing sa nakaw, marami tayong naperwisyo. Yan po. Tapos Miss Cora, meron kasi yung natin, yung pangatlong ko na gustong itanong sa inyo. Kasi merong 18.13 trillion. Sabi niyo nga po, 18.5 na po, trillion na utang at ang maraming bulag. Maraming bulag. The elite disconnect. Ito ang pinakamasakit na bahagi sa ating bayan. No? Sa pinakahuling ulat ng Bureau of Treasury ngayong taon, ang utang ng gobyerno ng Pilipinas ay umabot na sa record na 18.13 or 18.5 trillion pesos utang na ipapasa sa mga susunod na henerasyon. Grabe. Meaning mga kababayan, hindi pa pinapanganak ang apo nyo, ang anak nyo, may utang na. Pero mga gumagawa ng polisiya, ang mga mambabatas, ang mga nakaupo sa aircon na opisina, ay halos lahat nagmula sa mayamang pamilya. Yan ang masakit na katotohanan dahil hindi nila alam ang pakiramdam ng pumila para sa murang bigas o mag-ulam ng asin dahil walang natira sa sahod. Miss Cora, ito po bang mga dahilan kung bakit parang wala silang pakialam? Dahil hindi naman sila ang nasasaktan sa 18.5 trilyong utang at sa bagsak na ekonomiya. Gusto ko lang, kasi ako, yan na nakikita ko If wala ho kayong experience sa kahirapan, hindi nyo maiintindihan talaga yung dinadanas ng mga kababayan nating may hirap. Ngayon siguro hindi nila nararamdaman yan. Pero kinalaunan, parang nung panahon ng tatay ni BBM, lahat nakaranas. Ang hirap. Wala lang social media nun. Wala. Pero ngayon, himayin natin tong utang na to. No? Kasi sabi mo nga, 18.5 trillion na. No? Every year, habang presidente si Marcos, ang deficit ng gobyerno, ang ibig sabihin ng deficit, mas malaki yung ginagastos kaysa sa kinikita. Okay. So yung laking gastos na yon, sobra sa kinikita ng 1.6 trillion every year. Ganun lumalaki yung utang. Kasi saan nila kukunin yung pera para pambuo, takip dun sa kakulangan na yon, iuutang nila yon, di ba? So kung 18.5 na ngayon, by the end of this year, 21 trillion na siya. Oh my God. Magiging 21. And then by 2027, dagdagan mo pa ulit ng 1.6 trillion, di magiging 22 something, di ba? Trillion. Grabe. Okay. So ngayon pa lang, sa 18.5 trillion, i-divide mo yan sa population natin. Sabihin mo ng 117 million people. I think pumapatak yan sa mga 165,000 per head. Wow. Okay. So bagong panganak pa lang, may utang na ganun. May interest ba yan? Meron. Ilang percent ang interest yan? Babalik tayo doon sa interest na yan. Pero yun nga, so yung dagdag kada taon, kung dadagdagan mo ng 1.6 trillion, 14,000 per annum ang taas. No? So 165 plus 14,000, wala pa yung interest dyan. 180. Wala pa yung interest dyan, di ba? So, ibig sabihin, kaya nga, ngayon hindi mo nararamdaman yan. Pero pag palaki ng palaki, kinalaunan, mararamdaman niya na yan ang lahat ng tao. Kasi babawiin yan sa, sa taxes. Correct. Okay? So malamang magtataas sila ng taxes sa susunod o kaya maghahanap sila ng paraan para mapuno yung di ba? Correct. So anyway, itong interesting, no? Kasi yung kinita ng gobyerno from January to April, yung taxes, tsaka yung dues, customs fees, ganyan, was 1.6 trillion. Okay. So, yung binayaran ng utang during the same period was 1.05 trillion. Grabe. So, ibig sabihin, yung kinita natin, almost 70% napupunta lang sa pagbayad ng utang. Diba? Ano ba yan? So, ganun kalaki kasi yung principal, yung binayaran na principal, that period, during that period, January to April, lumobo yun by over 100%. Grabe. Principal pa lang muna, wala pa yung interest. 100%? Kasi over 100? Kasi 716 billion yung binayaran na principal compared to 623 billion the previous year. Oh, wow. Ay, sorry, hindi pala. Okay. 335 billion lang. So, from 335, naging 716. Principal pa lang yon. Yung interest, from 287 to
tumaas to 337 billion. Oh my God. So pinapayaman natin yung mga bangko. Correct. 'Di ba? So yan ang tapos okay, so like I said, lumalaki yan every year no by 1.6 trillion. Balik ngayon, puntahan natin magkano na ba yung nakalap na utang nitong administrasyon na to buhat nung nag-umpisa sila noong 2022. Okay. Okay. So umabot na yan ng 5.68 trillion. Yun yung sa kanila simula nang Oo. umpisa. Grabe. So, wala ibig- tong pandemic ha. Walang pandemic. Actually, Ang nung previous administration, nung umpisa, first 4 years, mababa yung utang, pero lumaki nung last 2 years kasi nangutang sila kasi may pandemic. Pandemic, They exactly. had to stimulate the economy. Pero ito wala eh. Exactly. Kumbaga, you had all the leeway para umunlad yung ekonomiya, pero because na-siphon off yung pera dahil sa corruption, Yes. nangutang sila tuloy, di ba? So, 5.7 trillion, in other words, ang nakalap na utang ng anak. Alam mo kung magkano yung utang ng ama? Magkano? In 21 years, Oo. 400 billion. Sakit sa 400 billion. Oo. So, from 400 billion, naging 5.67 trillion yung sa anak. 400 billion to trillion? Oo. Wow. Oh, di ba? Oo. So, yung anak, 3 years pa lang yan, 3.5 Oo. years pa lang yan. Yung tatay, Ganyan na, 20 yung tatay, plus. 20 years. So, over 20 years, yun yung nakalap niya. Itong anak, 3.5 years lang, 5.7 trillion Grabe. ang nautang na. Oh my God. Guys, imagine that. Kaya yung utang, alam mo, nung nagka-debt crisis tayo sa tatay, di ba? Yung size nung utang na yon was 58.6% ng GDP. Ganun kalaki yun. Wow. Pero ngayon, sa anak, 65% na of GDP. Wala na Pilipinas, mga kababayan. So, hindi lang yan nararamdaman kasi swerte ito si Junior kasi dami ng OFWs. Kasi nung panahon ng tatay niya, wala pa masyadong OFW. So, ang kinikita lang, yung international reserves noon was only $2.5 billion. Yung utang niya in dollar terms was 28 billion. So, sobrang laki ng utang compared to the reserves. Ngayon, itong administrasyon ni Marcos Jr., ang dollar debt niya is 33 billion. Mas malaki pa doon sa tatay, di ba? Ito yung Ang external lala debt, ito yung external debt, 33 billion. Pero, yung international reserves natin ngayon is 104 billion dollars. So, kumbaga, mas malaki dahil nga, yung mga OFWs, OFW. nagpapadala yan every year. And last year, umabot ng almost $40 billion. Grabe, laki ng utang na loob natin sa mga OFW. Talaga, sobra talaga. Kaya yung mga OFWs, alam mo, yung mga ordinaryong Pilipino Yes, correct. sila talaga yung nagtataguyod sa ekonomiya, hindi yung gobyerno. Hindi. Wala tayong utang na loob sa gobyerno dapat, di ba? Exactly. So dapat talaga, huwag kayong mahihiyang humingi ng serbisyo at saka tamang panunungkulan sa mga government officials natin. Kasi Empleyado natin sila. Tayo nagpapasweldo sa kanila. Correct. Diba? So, hindi tayo dapat natatakot. Mga kababayan, hindi tayo dapat natatakot sa mga nakaupo sa Diba? So, hindi tayo dapat natatakot. Mga kababayan, hindi tayo dapat natatakot sa mga nakaupo sa opisina ng gobyerno o sa ngayon ng gobyerno. Dahil papaalala ko lang po, karapatan ho nating humingi ng kasagutan, karapatan nating makatanggap ng tamang liderato or pamumuno. Kaya dapat ho na hindi tayo matakot sa kanila. Kung nagagalit tayo or nananawagan tayo na dapat ho talaga gampanan nila ng tama ang kanilang tungkulin, especially sa mga pagnanakaw. Kasi tayo po nagpapasaldo sa kanila. Correct. Diba? So, wag ko kayong papasindak. Alam mo, last year pa, I've been saying Marcos resign. Kasi nakikita ko sa numero na walang Pabasa. mangyayari. Okay. Of course, yung ibang kaibigan ko, yung ibang kapamilya ko, gagalit sa akin. Ba't ka nagsasabi ng resign? Lalo tayong lalala. Sa loob-loob ko, hindi lalong lalala habang nandiyan siya. Which is Okay. what's happening. Pero, syempre, hindi siya magre-resign. Pero sinasabi ko pa rin. Maski alam kong hindi siya magre-resign. Kasi natatakot siya pag nag-resign siya, makukulong siya dahil napakalala ng mga crimes na ginawa niya. At saka there's nothing wrong to ask for Resignation. For resignation. Kasi una sa lahat, again, papaalalahanan ko, tayo ho, bilang mamayang Pilipino, ang nagluklok sa ating mga leader. So tayo rin ho may karapatang mag-request na dapat mag-resign sila kung hindi tayo satisfy. O sa ibang bansa kasi, hindi mo na kailangan sabihan mag-resign. Nagkukusa Oo, mag-resign meron silang pagka ano nahuli kahihiyan ba? Oo, yung may kahihiyan sila, may delikadesa. Oo. Dito hindi yan, kakapal na mukha. Diba? Ako nga feeling ko hindi talaga sa kanya sinasabi yung totoong ano niya yung nangyayari. Kasi I saw in some interviews, no, i-correct niyo po ako kung mali ako na sinasabi niya rin minsan, I don't watch anymore news. I don't read hindi anymore ako social naniniwala. media, di ba? Hindi ako naniniwala kasi budol king siya eh. Marami siyang sinasabi na hindi totoo. Hindi consistent, Oo. no? Well, not just hindi consistent, talagang hindi totoo. Kagaya niya sinasabi niya, mag-grow tayo 6%. Paano?
Oo nga. Saan mo kukunin yung 6%? Oo, mangungutang. Mathematically, it's improbable. Diba? So, statistically improbable yung sinasabi niya. So, kaya hindi ako naniniwala na hindi niya alam ang nangyayari. Alam niya, pero magaling siyang mag-pretend na hindi niya alam. Good cop, bad cop nga eh. Di ba? Yung mga ganun. So that's one, no, you ask for his resignation. Second, magtinu yung gobyerno. Kasi kung hindi naman naalis yung leader, di magtinu na lang kayo, ayusin nyo. Pero nagtitinu ba sila? Lalo ngayon na nangyayari sa Senado, ganyan, kontrolado na nila yung Senado, kontrolado yung Congress, kontrolado yung Executive Department. Ewan ko yung judiciary, pero nakikita ko sa Supreme Court, napakabagal nilang kumilos. Kung mabagal kumilos. Diba? Yung decision na lang tungkol dyan sa mga impeachment, yung dun sa yung 13 versus 11, ganyan, hindi kumilos ang Supreme Court dun, diba? So, kagaya ngayon, dapat i-clear nila yung jurisdiction kasi nangihingi ng leeway yung prosecution kasi raw magdadagdag pa sila ng evidence. Oo. Bakit pa sila magdadagdag? Naisubmit na nila Di ba dapat sabi nila yung substance and ano? Kaya, dapat nga kompleto na, Yes, di ba? oo. Bawal So, na yun. ang tagal nilang nag-hearing doon sa Congress, bakit kulang pa yung ebidensya nila? Kasi correct. natatakot sila dahil mahina yung ebidensya nila, di ba? Kaya doon sila nagtatagal ngayon with the legal team of the Vice President. Pero asa ng Supreme Court para ayusin yung sigalot na yon, di ba? Yung pagkakaiba ng views nila. Oo nga eh. Yun nga, Miss Cora, kung bilyong-bilyong piso ang ginagastos taon-taon sa flood control projects at iba pang proyekto, ngunit nananatili ang problema. Nasaan ang pera ng bayan? Hanggang kailan magbabayad ng buwis ang mamamayan habang ang iilan ay pinaghihinalaang nagpapayaman mula sa kaba ng bayan? Halata naman eh, di ba? Parang hindi parang na eh. Palagi ako nagpaparang kasi guys. Impression ko siya. Pero talaga naman, no? Para ano sila eh. They love where they are right now. No, syempre eh. Immense power, money. Oo. Parang they don't really care about what's happening in our country. Wala na yan na ano na sila, lulong na nga sa ganyan. Alam mo, capital sins. Oh, Diba? yes. So greed, avarice, Yeah. whatever. Basta, Basta parang gluttony na rin. yung mga extreme ano na sins na yung nangyayari nangyayari sa kasi atin. wala na sila talagang pakialam kundi sarili na lang nilang pinoproteksyonan na lang nila yung sarili nila kasi alam nila na pag nawala sila sa kapangyarihan, makukulong sila. Tama. Kaya panay na lang ang cover up. Kayo, Miss Cora, bago tayo magtapos, gusto ko lang tanungin kayo, ano ho ang suggestion na may advice nyo sa ating sa kapwa nating Pilipino? Kasi kung wala na tayong maasahan sa ating mga leader, may iilan dyan na lumalaban pa rin pero ginigipit. So bilang mamamayang Pilipino, ano po ang magiging suggestion nyo sa kapwa Pilipino para tayo ay makatulong sa ating bansa? Magsalita na tayo na humingi tayo ng reforma, di ba? Kasi hanggat nananahimik tayo, walang mag-uudyok sa gobyerno na, magbago kayo. Wala, kampante lang, di ba? Ngayon, maaari din, kasi pag marami tayo, hindi tayo kayang labanan ng kawatan, di ba? Yes. So, kailangan talaga, pagkaya nung 1986, people power, kasi milyon-milyon talaga yung pumunta sa kalye, sa EDSA. Walang magawa yung gobyerno. Correct. O ngayon, kailan tayo aabot sa ganun? Parang malayo pa no? May naririnig ako na may rally raw this end of the month eh. Ewan ko. This end of the month ba yun? Hindi ko Kasi nakikita eh. ang nakikita kong may isang division kasi na ayaw matanggal si Marcos dahil ayaw nila kay Sara Duterte. Oo. Dapat Diba? wala munang kulay ngayon. So, diba? sa akin parang, kaya ako minsan na-accuse ako na Duterte kasi linalabanan ko yung gobyerno ngayon dahil sa nakikita ko sa ekonomiya. Datos tayo, numero. Wala naman akong, may sinabi na ba akong pro-Duterte? Yeah, Wala, never, diba? never. Ang inaano ko lang, ang nangyayari ngayon sa administrasyon na to. Kaya ayaw nila matanggal si BBM kasi ayaw nilang maging presidente si Sara Sara. Duterte dahil sa konstitusyon, siya talaga yung next in line. Correct, correct. Ganun ang nangyari. So, maghanap kayo ng dapat naghahanap sila ng magaling na kandidato. Correct. Diba? Rather than, alam mo, ano na nga yan makasarili na, na yan, na hangarin. Kasi, hindi na ito tungkol sa kung anong kulay ka sa politika. Tungkol na ito sa kapakanan ng bansa Correct. at mamamayang Pilipino. Wala ka nakikitang pagbabago ngayon. In the previous administrations, hindi lang yung last, but even yung time nila Pinoy, nila Gloria, kay Gloria, matindi rin yung corruption nun, pero may nakikita kang mga proyekto, di ba? Ngayon wala talaga Correct. Ito yung sinasabi ko, itong chart na to, yung sinasabi ko na nung nangutang yung tatay ni BBM nung 21 years na presidente siya, nung 1982,
854 lang yung piso. Tapos nung 1986, naging 20 pesos per dollar, no? So, kaya bumagsak yung ekonomiya natin kasi hindi na mabayaran yung ano. So, nung 1984 at saka 1985, minus 7% yung growth yung bumagsak yung economy natin by 7% nung mga taon na yon. Tapos nung 1986, nagka-people power revolution na. Exactly. Tama po, Yun. tama. Grabe ngayon talaga, Miss Cora, na ito talaga yung, ayaw nila tong pag-usapan eh. Itinatago nila Oo, ba ito sa... tinatago nila yan. Kasi parang, at saka ayaw nilang ipaintindi sa mga tao. Kasi syempre, pag hindi mo naiintindihan, hindi ka imik. Correct. Diba? Kaya ngayon, sinasabi ko na kasi para kailangan maintindihan niya ng mga tao kasi ang magbabayad niyan, yung mga anak nila, yung mga apo nila, yung mga anak ng mga apo nila, ganon, yung future generations, kasi palaki na ng palaki ang utang na yan. So ngayon pa lang, ang utang ng kada Pilipino ay 164,000 pesos. Tapos dadagdag yan ng 14,000 pesos kada taon, wala pa yung interest. Okay. Kasi every year, ang deficit na nakukuha nila ay ang sobrang expenditure nila over the kinikita is 1.6 trillion kada Yes. taon. So kada taon lumalaki yung utang ng ganun kalaki, 1.6 trillion. Correct. Nako, Miss Cora, ang nagtataka At saka rin naman Katia, tayo. sorry. Sige po. Ang nakalimutan ko sabihin, in addition to the pangungutang, nagbebenta na sila ng mga assets ng gobyerno, Oh, wow. ng patago. Pasikreto. So, biglang nabenta yung isang airport natin, yung domestic airport. Biglang nabenta. Wala tayong kaalam-alam doon. Correct, correct. Grabe ngayon, no? Tapos, I think they're covering it up by doing, yung gumagawa ng kaguluhan para hindi mahalata or hindi mapansin ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino. At naway, Miss Cora, sana dumami pa yung mga kagaya mo na taus-pusong gustong tumulong sa ating bansa para malaman ng ating mga kababayan ang totoong kalagayan ng ating ekonomiya. Dahil sa huli, yung mga leader natin, kung sino man umupo dyan, congressman, senators, presidente, vice president, ay pansamantala lang. Pagkatapos nila, tayo pa rin, tayong mga ordinaryong mamamayang Pilipino ang magsasuffer. Tayo magbabayad ng utang, tayo nahihirapan, hindi naman po sila. And katulad nga yan, sa malawakang korupsyon, aalis sila or matatapos ang kanilang liderato na ang sasarap ng buhay nila dahil sa yung iba sa kanila ay nakinabang dito sa nakawan sa gobyerno. Tama yan. Talagang tayo magbabayad yan in the future. Actually, hindi naman tayo. Pati yung mga pro-Marcos ngayon na hindi umiimik, pati sila maapektuhan yan over time. Resolution adopting the rules of procedure on impeachment trials. Sa Rule 3, before the consideration of the articles of impeachment, the presiding officer shall administer the prescribed oath or affirmation to the members of the Senate then present and to the other members of the Senate as they may appear, whose duty shall be to take the same. Upon presentation of the articles to the Senate shall specify the date and time for consideration of such articles unless the Senate provides otherwise, di ba? So yan, ginawa natin lahat. Tingnan niyo yung next paragraph. Senator shall observe political neutrality during the course of impeachment trial. Tapos define niya, political neutrality shall be defined as an exercise of public officials' duty without unfair discrimination and regardless of party affiliation or preference. Okay, ulitin ko ha. Without unfair discrimination and regardless of party affiliation or preference. So whether admin ka and policy ng admin, if it's the policy of the admin to impeach a certain official, and whether opposition ka at ayaw mo ma-impeach, or baliktad, admin ka, ayaw mo ma-impeach, opposition ka, may gusto kang ma-impeach, dapat may fairness, dapat walang unfair discrimination, dapat may political neutrality. That's why, dun pa lang nung nabuo yung bagong majority nung May 11, ang sinabi sa amin ang priority, dalawa, ang ating ekonomiya, at pangalawa, yung magkaroon ng fair at maayos. Yun po ang sabi nila, fair at maayos, impartial at maayos na impeachment. Pero nagulat kami, bakit naging priority na buwagin yung bagong majority at tanggalin ako bilang Senate President. So, isang theory dyan na lumabas is that ayaw kasi talagang lumabas ang buong katotohanan tungkol sa massive corruption that has been going on for the last 4 years. And yung simbolo ng massive corruption na yan ay nasa flood control. Nililiwanag ko po yun kasi sabi nung iba, flood control lang. Hindi po. Napakaraming instances of corruption. Some are endemic. Some were there, for example, pag sinabing Customs, BIR, DPWH. To be fair to the Marcos administration, even President Duterte said na may corrupt na contractor sa DPWH. Even President Duterte said, yan BIR, yan Customs. Remember, may kinulong siya sa
Bureau of Immigration, di ba, BID. Lalo po during the time of President Pinoy, who we also honor today. Many people are honoring him. I had the privilege of also serving with him 3 terms sa Congress and then sa Senado. We were not always in agreement, but I recognize the good that he's done, as I recognize the good done by President Duterte. And during the Pinoy years, anti-corruption was also very important. So having said that, nung lumabas yung Napoles, sabi, grabe naman to. May ghost, may yung pera parang dumadaan lang sa foundations, tapos sa bulsa na ng politiko at ng contractor pumupunta. Ang problema mga kababayan, nagmukhang baryo. Yung Napoles, pagdating dito sa ghost project sa flood control, isipin nyo, 350 billion a year. Yun ay sa flood control pa lang. Hanggang ngayon po, yung corruption dun sa maintenance projects, na is another 300 billion a year. Halos wala pa akong nababasa dyan. So, napakarami pa ho. So, statement po ni Senator Win, paraphrasing, pag may lumabas na ebidensya, di pwede mag-hearing. I'm not so sure kung eksakto yun ang sinabi niya. So I won't comment sa kanya. But yung sinabi po ni Chairman Erwin na iikot na lang ba tayo sa flood control? O kaya yung sinabi ng iba na kapag ka may bagong ebidensya, hindi po ganun. Pag nag-iimbestiga ka, ikaw naghuhukay. Ikaw nag-investigate, ikaw nag-uncover. At kahit sino po sa amin mga senador, congressman, basta neutral lang ho ha, neutral lang. Wag lang talaga maging alagad or aso or tuta ng Malacanang. Pwede po talaga nating bilangin Yung 18 former Marines, sinabi nila may mga kasamaan sila, active at hindi active. So yung isang lane lang yon, yung mga bodyguards. May magandang point yung sinabi sa akin ng isang public official din. Sabi niya, Sen, bakit ba ang daming debate kung may katotohanan o wala? So hindi pa niya sinasabi kung totoo o hindi yung testimony ng 18 Marines. Ang sinasabi niya lang, ba't may debate pa kung yung mga former bodyguards o former Marines ay pwedeng mag-deliver o hindi? Si Zaldico na mismo nagsabi na marami siyang pinadeliveran. Di ba? And everyone agrees that former Congressman Zaldico is in the center of this. So hindi ko pa sinasabi na conclusive siya mastermind or kumbaga sa gera siya ang isa sa pinakamalaking general. But we all agree, whether we believe what he said or hindi, that he's in the center of that. At siya na nagsasabi nga na yung mga nilikom niya ay hindi para sa sarili niya at may mga deliveran siya. Imposible naman mag-isa siya nag-deliver. So, going back to my point, that's one area to follow. Okay, number 2, dami pang public officials. Ang dami na banggit. So, dun sa inyo na nagtataka bakit ako inaaraw-araw ni Senator Lacson, di ba nasabi ko na kasi nabuko sila So, kasi kung susundan nyo, hukayin nyo yung ibang mga video at mga statement ni Senator Lacson, dumating ang point, siya na yung sumasagot Siya na nag-i-interpret ko ano sinabi ng mga witness. Siya na nagsasabing, etong witness na to, okay, eto hindi, eto credible, eto hindi. Kinausap daw niya si Yusek Bernardo, nag-deliver daw, pero hindi sa Malacanang, o hindi sa mga taga Malacanang, kung hindi, or hindi sa First Family, pero dito dineliver sa mga opisyal na to. And then ayaw niya patawag yung mga opisyal na yan. So, kahit na po yung mga investigador sa PNP na 6 months pa lang nag-training, nag-uumpisa na, may simple yan na kung paano mo susundan yung ebidensya. Diba? So, napakaraming leads. So, ang question lang, gagawin natin ba to o hindi? O, bakit ito inuugnay sa impartial hearing? Kasi, kung ang gusto ng administrasyon, kalimutan muna natin lahat ng ibang corruption, impeachment muna kasi importante to. Then that's selective justice, di ba? Then that's discriminating, meaning any other corruption, okay na lang sa atin? Basta dito na lang? Kasi, why? So, I mean, I won't go into the reasons, obvious naman, di ba? So, we have the rest of this week, we have next week. Why not call a Blue Ribbon hearing? Why not ask both the administration and the opposition sinong gusto niyong witnesses? Nung araw, ganun Naging chairman ako ng Blue Ribbon Committee. Kahit sinong member na magsabing, sir, can we call ganyan? Kasi when you call a witness, so for example, kung 10 kami mag-attend, ako gusto ko magtanong sa 18 Marines. Di oras ko yun Di ako magtatanong doon. Ngayon, may nasabi silang hindi sang-ayon. O di, magtanong sila. Kaya nagtataka nga ako kay Senator Erwin, ba't nagko-comment pa about the 18? Sabi niya, mag-inhibit siya. At si Senator Pangilinan na dapat ang mag-hearing dyan. Kasi kung ang sasabihin po natin ay, sige, we're getting organized. Okay, pero sasabihin nyo, oy, tapusin natin impeachment, wala mo ng Blue Ribbon hearing. Sandali lang. Napakalaki, mas malaki yung pinag-uusapan nating amounts di ba? Parang bundok versus... So, yung pag-uusapan sa impeachment, hindi ko mamaliitin yon. Pero kung ano man ang pag-uusapan natin sa corruption compared sa impeachment, it is at the very least as important, but in terms of volume of the money lost, napakalayo. Di ba? So, ang point ko po, kailangan nakakapag-multitask tayo, di ba? Kaya nga dinidistract Kaya nga inaaraw-araw ko ni Senator Lacson, sasabihin niya, move on, tapos siya din ang hihirit. Ang daming, i-explain ko yon yung sinasabi niyang hindi statesman. Ang i-explain ni Senator Lacson, ito,
Kasi ako, 2007, naging chairman ako ng Blue Ribbon Committee. Before that, 3 terms akong congressman. So, although nung congressman ako, nababantayan ko lang yung Blue Ribbon Committee, pero hindi naman ako nakapag-participate. But from 2007 until recently, nababantayan ko at active ako dyan. Halos lahat ng naging chairman dyan, sinusundan ng ebidensya. Halos lahat ng naging chairman dyan sa Blue Ribbon Committee. May reklamo ka man, hindi nila sasabihin committee de absuelto or iwa-whitewash, di ba? Pero during the time of Senator Lacson, kaisa-isa siyang chairman na obvious, dinidetermine ang direction ng committee. Siya na nagtuturo kung sinong guilty o hindi. Pati papunta sa DOJ, papunta sa ombudsman, di ba? Parang nagpapasahan. So, very, very clear yon, di ba? So, kung gusto niyo ng pampaputi, punta kayo kay Senator Lacson kasi magaling mag-whitewash. Baka may may pampaputi, di ba? So, yun ang kino-compare niya ako sa lahat ng naging Senate President. Sige, compare din kita. Di ba? Kay Senator Gordon, ang comment lang naman doon dati mag-chance din magsalita yung iba. Once, si Senator Trillanes parang sinasabi. Pero Senator Gordon was always open. Anyone can ask questions. Pag sinabi mo, invite to, i-invite. Yung ibang naging chairman, Senator TG, maraming nagalit sa kanyang senador. Marami. Kasi nga yung Napoles, maraming tinamaan. Actually, some thought nga he was too open kasi minsan hindi pa na-verify na pag-usapan. But walang whitewash. Baliktad, ang tingin ng iba, too open nga. Wala naman reklamo nung ako ang naging chairman ng Blue Ribbon. So, napakaraming iba, sundan nyo. Wala doon. Kaya hindi yung partial report, ngayon pinupuri niya ang ibang kasama natin. Pero nung una, pinupush niya, napirmahan yung report. Nakalimutan na rin yun. I won't comment there, but I just want to say is, number one, it's too important for our country to be able to find a permanent solution, a permanent system, a real culture against corruption na masolve natin to. Pag lumipas tong administrasyon at hindi natin sineryoso ang flood control at yung infra na corruption sa DPWH, babalik to mas masama pa. Para tong TB na hindi nyo tinuloy yung gamot. Magiging drug resistant yung strain, di ba? So parating sinasabi po yon pag tinitreat yung tuberculosis na kailangan, kahit maganda na pakiramdam mo, kailangan mong tapusin yung gamot. Hindi pwedeng sa pangatlong buwan, medyo maganda na pakiramdam mo. Hindi. Ganun din po sa corruption. Minsan lang tayo malingat dyan, mabibinat tayo ng mas malaki pa. Nangyari na From Napoles to flood control, grabe po, di ba? So, having said that, I just want to mention this. We can't keep saying change, then we just change administrations, change presidents, change ombudsman, change Senate president. We have to change the political culture. We have to change our values. We have to change the foundations of what we call governance and values sa governance. So,